po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung magsisimula na. Nangyayaan ko po ng lahat ay magsitayo. At awitan po natin ang malamanay na awitin ng ating Panginoon. Praise you, Jesus. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon.
sa diwa ng panalangin. Purihin ka, Ama, dakilain ka, sambahin ka. Magandang umaga po, Panginoon. Patuloy po kami lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Sa patnubay gabay ng Diyos Espiritu Santo, Ama. Patuloy kami nanghingi ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga pagkakamali. Patuloy, O Lord God, na isinusuko po namin sa inyo aming buhay. Kilala niyo po ang bawat isa na naririto at nakikiisa sa iyong gawain, Panginoon. Kaya naman, O Lord, ano man po ang nakikita mo sa amin na hindi po nakakalugod sa iyong harapan, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami ng banal na dugo ni Kristo at patuloy kami ituwid ng Diyos Espiritu Santo na sumasa amin. Panginoon, ano man po ang nasa isip, nasa puso ng bawat isa, Panginoon, O Lord God, itulungan mo kami na makapag-focus sa inyo sa umagang ito. Maranasan namin ang pangungusap mo, maranasan namin ang pangunawa na nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy, O Lord God, na pagpalain mo ang araw na ito, Panginoon. At ikaw nga lamang po ang maitaas, ikaw lamang po ang maluwalhati sa aming mga buhay. Lord, sa inyong lingkod na gagamitin para ihayag ang iyong salita, pagpalain mo siya at puspusan ng banal na Espiritu Santo, gabayan ang makalangan na karunungan, Panginoon, at wala siya ibang maihayag kundi ang mga bagay na nagmumula po sa inyo. Gamitin mo lamang po siya instrumento, Lord God, at huwag mo kami hayaan na tumingin po sa Kanya, kundi kami po ay tumingin po sa inyo at sa iyong nais para sa aming mga personal na buhay. Salamat po, Ama. Patuloy ka na po manguna at managumpay, maging sa lahat ng kilos ng kaaway, distraction, panggugulo sa aming isip, sa aming puso, sa aming kapaligiran, at sa aming mga kasama, Panginoon Lord, at mga nanonood, Panginoon Lord, nakikisa sa gawain mo. Patuloy mo kayong protektahan ng banal mong dugo at nahawi po namin, tinatanggalan ng kapangyarihan, lahat po ng galaw ng kaaway, ang spirito ng distraction, Panginoon, ang lakway diwa, Panginoon Lord, ang spirito ng pagmamataas, Panginoon, patuloy namin tinatanggalan ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. At hayaan mo nga, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu ang kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord God. Maging ang kababaang loob na makinig sa iyo, Panginoon, ay ipagkaloob niyo po sa puso ng bawat isa. Salamat, Ama. Ikaw lamang po ang maluwalhati. Wala na pong iba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay maaari na pong good morning po sa ating lahat. Tulog pa talaga natin. Good morning po sa ating lahat. Morning po. Praise God. Ito po ang ating ikatlong araw ng sunrise service, no? Praise God po. At nagagalak po ako na magsama-sama. Dahil pong natulog dito ngayon. Nag-camping para talaga hindi malate. Praise God po. At welcome po sa ating lahat. Sa ating pong ikatlong araw ng pag-aayuno. Ikatlong araw ng sunrise service. Sino po dito kayo po ay nag-e-enjoy sa sunrise service natin? Amen. Kami po sa totoo lang, itong idea na sunrise service para magtagpo yung ating mga schedule, kasi maraming busy paggabi, minsan late na umuwi. So yung sunrise service, nagtagpo lahat ng schedule natin, at salamat sa Lord kasi hindi magtatapos sa prayer and fasting yung sunrise service natin, no? Pag-usapan namin ni Pastora, every Wednesday magkakaroon tayo ng sunrise service. Tuwing Wednesday yung prayer meeting natin, tuwing umaga na po, sa biyaya po ng Panginoon. Sige po, kung meron po kayo mga booklet, makibukas po kayo sa akin sa page 20,
22. Page 22. Yan po sa booklet natin, may mga verses na din po dyan. So, pwede na nating sundan diretso, no? Kita na po ba? Page 22. Ayan, no? Wednesday. Kung nakita na po natin yung page 22, ayan, number 4. Wednesday, New Year's Prayer and Fasting. Number 4 na po tayo ngayon, no? Recap lang tayo, no? Yung ating mga topic ay hinango po sa ating tema na paghahanda sa buhay na walang hanggan, no? Siyempre, wala namang ibang paghahanda kundi yung mula sa Bible. So, biblical ways yung ating preparation. At simula sa unang araw, paghahanda sa physical nating mga katawan, sa ating mga sarili, paghahanda sa ating spiritual. At yung topic natin kahapon ay paghahanda sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sino dito talagang nangusap si Lord sa inyo kahapon? No, na hindi lang sarili natin yung ihanda natin, kundi miski yung pamilya natin, ating mga mahal sa buhay, meron tayong tungkulin na sila din ay makasama sa paghahanda. Ayaw naman natin na sarili lang natin yung nakahanda umuwi sa Lord, pero yung mga mahal natin sa buhay ay hindi handa. So tungkulin natin na magpagamit, yung magpagamit na abutin ang ating mga mahal sa buhay, ating pamilya. At ngayong umaga ay pagpapagamit sa pag-abot sa kapwa upang sila din ay maging handa. Okay? So ito ay nakatuon naman o naka-focus sa pag-abot sa ating kapwa. Pag sinabi nating kapwa, in general, yung neighbor natin, okay? Hindi man sila yung ating malalapit na pamilya o mahal sa buhay, pero in general, lahat ng pwedeng ipaabot sa atin ng Panginoon. Na ating kapwa, pwedeng kapitbahay, pwedeng yung mamit mo lang sa school, katrabaho, mamit mo lang sa daan, no? Mamit mo somewhere, sa restaurant, kaya naman sa galaan. Kung may ipapaabot sa iyo ang Panginoon na kapwa, dapat daw handa tayo na magpagamit sa Panginoon upang ang kapwa din natin ay maging handa sa buhay na walang hanggan. At syempre wala pong ibang paraan kundi ang inilaan ng Bible o kaparaanan na binigay ng Bible. At meron po tayong 2 puntos, mga kapatid. Ayan, nandyan yung point number A natin. Okay? Sabi po dyan, pag-abot sa kapwa sa pamamagitan ng paghayo at pagbabahagi ng mabuting balita. So, paano ba natin iaabot yung ating kapwa? Paghayo at pamamagitan ng paghayo at pagbabahagi ng mabuting balita. Okay. So, dito po sa point na ito po ay very intentional. No? Very intentional yung pagbabahagi ng mabuting balita. Hindi po ito yung tipong coincidence lang. No? Coincidence lang. Actually, may mga time na hindi natin sinet, tama, pero sinet ng Lord. Pero ang mahalaga, yung mga anak niya at mga lingkod niya, tayo ay handa tayong umabot sa ating kapwa. And available tayo and willing. Yun yung attitude na dinidevelop sa atin ng Lord.
tayo ay laging maging available and willing. Pakisabi nga sa tabi mo, available and willing. Kasi maraming magagaling magsalita, maraming matatalino sa Bible, pero kung hindi ka available and willing, paano tayo magagamit nila? Pero kung tayo ay konti lang ang alam natin sa Bible, kung tayo ay baby pa lang, sabihin na natin hindi pa ganun katagal, hindi ka pa nga, baka hindi pa tayo worker di ba? Pero pag ikaw available and willing, sabihin yung testimony, i-share si Jesus, pwede tayong gamitin po ng Panginoon para sa ating kapwa. Yun na nga lang mag-invite di ba po? Yun na nga lang mag-invite para maka-attend ng gawain, ay napakalaking bagay para makibahagi sa pag-abot sa ating mga kapwa. Amen po ba? Makibukas po kayo sa Judas chapter 1, 21 to 20. Kaya sabi po dito, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo sa awa niya sa atin. Maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan, na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. So sabi dito, habang naghihintay daw tayo, okay? Sa buhay na walang hanggan, habang nag-iintay tayo na maging ganap yung eternal life. Kasi by faith, ni-receive natin yung eternal life. Tama po ba? Pero hindi pa ito nagiging ganap. Ito tayo naglo-look forward sa eternal life kasama ang Panginoon. Pero habang naghihintay daw, hindi tayo magiging stagnant o walang ginagawa, naghihintay lang ng isang bagay na dumating na lang. Hindi po. Tayo ay naghihintay at tayo ay mayroong mission habang naghihintay. Amen po ba? At ang sabi dito, maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Pag sinabi mong nag-aalinlangan, ito yung mga taong nakapakinig na pero hindi pa sigurado. Tama po ba? Okay. At ang pangalawa, tulungan ninyo na maligtas ang iba. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan. Ibig sabihin ito yung mga hindi pa talagang nakakakilala sa Diyos o wala pang relasyon sa Panginoon. Okay. So, meron tayong misyon mga kapatid habang naghihintay. Hindi tayo naghihintay at walang gagawin. Okay? Binigyan tayo ng Panginoon ng isang tungkulin para umabot. At sabi dito, para kang nagliligtas ng isang bagay na huwag masunog. May sabihin natin nasusunog yung isang bahay. At pag nalaman mong nasusunog ang isang bahay at may masusunog na importante, anong gagawin mo? Magmadali ka para sagipin, kunin, para mailigtas yung bagay na mahalaga na yun. Doon hinalintulad, okay, yung ating tungkulin para abutin ang ating mga kapwa. So, ibig sabihin, ganun kahalaga sa Panginoon ang kaluluwa ng isang tao. Okay, i-apply natin dun sa topic kahapon, yung mga mahal natin sa buhay, yung kaluluwa nila, mahalaga. Amen po ba? Kung ang asawa mo, tatay mo, nanay mo, anak mo, lola mo, lolo mo, tita-tito mo, mahalaga para sa'yo. Okay? Pahalagahan mo kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng pag-abot sa kanila. Para hindi sila pumanaw sa mundong ito na hindi pa nakakilala sa Panginoon. O kung abutan man sila ng Panginoong Hesukristo, maabutan sila ng Panginoong Hesukristo na sumasampalataya. At ang attitude natin ay para daw sila
ay masusunog at ikaw ay may urgency. Ibig sabihin, ikaw ay mayroong goal na talagang asap sila ay maabot. Sinisimulan mo na. Okay? Yan naman po ay lahat sa biyaya ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang pag-abot sa ating kapwa para sila ay makakilala. Okay? Yan ay trabaho ng banal na Espiritu. Hello? Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang magkukonvict sa kanilang puso para sila ay tumanggap sa Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay maging messenger ng Lord. Ang kailangan lang po natin ay maging willing and available para sila ay maabot. Kaya po sabi sa Romans 10:14-15, pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Amen po? Amen. So, yung question dito, paano sila sasampalataya kung wala naman silang maririnig? Di ba? Paano sila makakarinig kung wala namang magpipreach? Okay? Sino magpipreach kung walang isinugo? Amen po ba? Nakita ba natin? Okay? So, ito yung time. Okay? Ito yung time na nawa mangusap ang Panginoon sa ating mga buhay. At tayo lahat ay isinusubo ng Panginoon para i-share ang Panginoong Jesucristo. Lalo tayo ay mga nasa huling araw na mga kapatid. Amen po ba? Nasa mga huling araw na tayo. Nawa maramdaman natin yung urgency. Ano yung urgency? Yung bang tayo ay mayroong mabigat na tungkulin na kailangan na talaga nating gawin at gampanan. Hindi na dito panahon para magpakampante. Okay? Hindi na ito panahon para tayo ay maging Kristiyanong malalamig, kundi panahon na ito para mas lalong maging mainit ang ating mga pananampalataya at maging mainit sa ating misyon na umabot ng ating kapwa. Mas lalo't palapit na yung panahon ng pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. So, syempre, anong guide natin? Sino ang aabutin natin? Kaya nga nagsimula tayo sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Umayo kayo. Saan? Sa Judea, Samaria, at saan? To the ends of the earth. Ibig sabihin, dun muna tayo sa ating circle o yung sphere of influence natin. Kung sino yung mga nakakahulubilo natin, mag-witness tayo. Kung sino yung mga kakilala natin, kung sino yung mga malapit sa atin, okay? Pag-pray natin sila, mga kaibigan natin, okay? O, siguro kahit hindi kaibigan, pero kilala ninyo, bahay. Okay? It's about time na maging intentional po ang bawat isa sa atin. Nung nag-meeting nga po kami ng pastoral nitong January, ayun dyan si Pastor Richard, Pastor Alan, Pastor Radyo rin, Pastor Radyo, Jocelyn, saka si candidate Pastor Cecil. Kasama din po yan. Okay. So, nung nag-meeting po kami, nanghihingi kami ng direction sa Lord. Kasi 4 years na tayong nag-establish. At yung pag-establish, napakahirap pag-pioneer. Sa totoo lang, ang hirap po ng pioneering kasi kumbaga nagbubungkal. Nagbubungkal at nag-aantay ka ng may tumubo. So, tignan niyo yung katabi mo. Sa loob ng 4 na taon, ayan po yung bunga.
ng pagbubungkal at paghahasik ng Panginoon. At nakikita po namin yung paglago ng bawat isa. Kaya hindi tayo nag-aasam na dumami agad. Kaya kasi ang paglago na sa pilitan, ay hindi maganda. Ang paglago ay hindi po napipeke. Tunay na paglago, nakikita mo sa buhay. Nakikita mo sa pagbabago, nakikita mo sa transformation. No? At ayan po yung ginawa ng Diyos sa ating iglesia sa loob ng 4 na taon. At ngayon naman, itong mensahe ng Panginoon, kasama naman po kayo sa paghahasik. Amen po ba? Kasama naman po kayo sa pagbubungkal. Kasama na po kayo sa pagdidilig. Okay? It's about time na yung ating growth and maturity magbunga, okay, sa pamamagitan ng pagdadala naman ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi sa purpose para dumami tayo, para dumami ang member, hindi po yun. Para marami po, okay, ang makakilala sa Panginoon at marami ang mailigtas. Amen po ba? Okay, hindi ito tungkol sa membership at hindi ito tungkol sa pagbibilang natin ng dami, kundi sa pag-abot ng kaluluwa sa Panginoon. Amen. So, yan po yung first point natin na maging intentional tayo sa pag-share ng word. Maging partners po tayo lahat. Maging co-workers po ang bawat isa sa atin sa iisang layunin ang ma-share ang mabuting balita sa Panginoong Jesucristo. Hindi para dali ng religion sa kanila, hindi para ipakilala yung church natin, dito kayo sa amin, no? Kasi sa church namin, ito yung tama, okay? Dito yung masaya, pogi yung pastor. Si pastor nagsabi nun. So, hindi yun eh. Ang focus natin, dalhin si Jesus, ipakilala si Jesus. Kasi kung makilala nila ang Panginoong Jesucristo at tanggapin nila ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso, masaya tayo kung sa atin sila umaten at sa atin sila lalago. Kahit sa iba sila umaten at sa iba sila lumago. Okay lang. Ang mahalaga, ang isang tao ay naabot at nakakilala sa Panginoon. At ang Panginoon ang magdala sa kanila kung saan silang iglesia nararapat, saan iglesia sila lalago at saan sila maging kagamit-gamit, kung ano ang layunin nila, okay? At papel nila sa kaharian ng Diyos. Dahil naniniwala tayo na ang kaharian ng Diyos ay hindi dapat nahahati at walang kompetensya sa iglesia ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At ito ay hindi natin kailanman pinresent bilang relihiyon, kundi pinipresent natin ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So, yan. Paghayo, sa pamamagitan ng paghayo, no? At pagbabahagi ng mabuting balita. Okay. Pangalawang point po natin, pag-abot sa kapwa sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob. So, ito po yung wisdom sa salita ng Diyos. Hindi lahat maaabot natin agad sa pamamagitan ng Word of God. Tama po ba? Merong times, sa totoo lang, may namimit kami na saktong-sakto kailangan ng Word of God maipresent agad. Kasi may pangangailangan siya sa salita ng Diyos agad-agad. Na ibibigay ka agad na ipipresent agad. Pagkamit pa lang, minsan may opportunity agad na makapag-share. May opportunity agad para mag-Bible study. Nai-invite kami, diretso ka agad share. Kasi yun ka agad yung purpose ng aming pagpunta. Merong intentional na purpose ka agad na i-share ang word, i-present ang gospel agad. Pero hindi sa lahat ng kapwa natin, ganun ang case. Kaya yung point number 2 natin ay merong karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos na maabot natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob. Amen po ba? Okay?
Ito po yung mga example dito, may mga napupunta ng church, hindi dahil nasiran agad. Minsan, naabot sila muna sa pamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob. Merong ika nga nakita yung mga tao sa iglesia natin na nag-touch sa kanilang puso. Amen po ba? So sabi siya, bigyan natin ng ng illustration, no? Pagpapatibay. Sabi sa Mateo 25:35 to 46. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot ay binihisan ninyo. Nung may sakit ako ay inalagaan ninyo. At nang nasa kulungan ako ay binisita ninyo. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw na at aming pinainom? Kailan namin kayong nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy o walang maisuot at aming binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? Page 23. At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa ninyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin ninyo itong ginawa sa akin. Amen po ba? Amen. Amen. O, bigyan po natin ng to. Ay, meron pa po. 41 to 45. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat nang nagutom ako ay hindi nyo ako pinakain. Nung nauhaw ako ay hindi nyo ako pinainom. Nang naging dayuhan ako ay hindi ninyo ako pinatuloy sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot, hindi nyo ako binihisan. Nang may sakit ako at nasa kulungan, ay hindi nyo ako inalagaan. Tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, walang maisuot, may sakit o nasa kulungan at hindi namin kayo tinulungan? Sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo, nang hindi nyo ako tinulungan, ay nang hindi nyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi nyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang matuwid ng buhay na walang hanggan. Malinaw po ba yung binasa nating mga verses? Okay? Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito at sabi niya, noong ako ay nagutom, ako yung pinakain ninyo. Nung ako ay nauuhaw, ako yung pinainom ninyo. Sa madaling salita, nung ako'y nangailangan, ako ay inyong inabot. Hello? Amen. Ay ako'y ninyong tinulungan. So makikita natin dito mga kapatid, na ang kagandahang loob ay hindi po natin pwedeng ilayo. O hindi natin pwedeng paghiwalayin sa pag-abot sa ating kapwa. Amen. Thank you. Alam natin na tayo ay mayroong misyon. At sa misyon natin na pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay hindi lang pwedeng salita lang ng Diyos yung ating ibahagi. Kinakailangan maramdaman at maranasan ng ating mga inaabot ang pag-ibig at malasakit na nagmumula sa Panginoon. Ayan po ba? At ito ay isa sa mga nakakalimutan ng maraming Kristiyano. Okay? Nakakalimutan ng maraming anak ng Diyos.
minsan akala natin nagiging sapat na. Okay? Na ma-share ang word. Pero hindi maparamdam ang pag-ibig ng Panginoon. Pero hindi natin nakita na kapag ang salita ng Diyos ay binakapan natin ng pag-ibig at kagandahang loob, ang isang tao ay mas lalong natatouch at mas nagiging epektibo ang pag-aabot sa ating kapwa kapag ang salita ng Diyos ay sinamahan natin ng kagandahang loob at pag-ibig. Sino po dito sa inyo, inabot kayo ng pag-ibig ng Panginoon kaya kayo nandito? Amen. Inabot kayo ng kagandahan ng loob ng Diyos kaya po tayo nandito. Amen. Totoo po yun mga kapatid. Imagine natin na dito sa church, pagka-preach, wala nang pakialam sa inyo. Gusto ba natin yun? Makapakinig ng salita ng Diyos dito sa church pero walang pakialam sa inyo yung mga kasama? Di ba parang ano yun, nagko-kontra siya doon sa ating ipinipreach. Tama po ba? Pero kapag tayo ay handang umabot sa ating kapwa, pinaramdam natin ang pag-ibig, alam niyo po, mas nagbubukas ito ng oportunidad para magbukas ang puso ng isang tao na tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya nga, kung papansinin po natin, tayo ay nag-i-strategize, no? Paminsan kung paano makaabot. Minsan may medical mission. Tama po ba? Kasi pag may medical mission, hindi ka nagpapabayad, okay? Ginagamot mo o nagbibigay ka ng medication sa mga may sakit nang walang bayad. Ito ay nagbibigay ng oportunidad para mag-share. Tama? Tama po ba? Mawawala ng kabuluhan kapag ikaw ay tumulong, okay? At hindi mo shinare si Jesus. Kaya dapat partner po siya. Kasi marami pong gumagawa ng kabutihan ngayon, lalo sa social media eh. Tama po ba? Gagawa ng kabutihan, magbibigay ng pera, magbibigay ng tulong, pero sa purpose ng pagyaman. Sa purpose na sila ay sumikat. Pero tayo hindi po. Tayo ay umaabot sa ating kapwa. Okay? Sa abot ng ating makakaya. Okay? According sa kakayanan na ibinigay sa atin ng Diyos, inaabot natin ang ating kapwa para magbukas ng opportunity ang Diyos na matanggap nila ang salita pag tayo ay nagbahagi ng mabuting balita. Amen? So, sino dito may mga kaibigan kayo? Okay? Minsan, yung mga kaibigan natin, pwede nating abutin sa pamamagitan ng pakikinig sa kanila. Di ba? Sa pamamagitan ng pagiging kaibigan, yung pang maging ka sa kanila, present sa mga problema. Hindi naman kinakailangan pong abutin ng isang tao sa financial lang. Tama po ba? Hindi sa lahat ng oras, financial ang kailangan ng tao. Kung kinakailangan mga musta kayo, maramdaman nila, uy, naisip ako ni sister. Uy, napag-pray ako ni sister. Nakinig siya sa problema ko. Hindi siya naging mas magaling sa akin. Ano mong ibig sabihin nun? Baka kailangan natin makinig, hindi lang puro magpayo na magpayo. Diba? Baka ang kailangan ng isang tao minsan maging kaibigan at mapakinggan siya. Napakalaking bagay po yun. Ito ay isang payo lamang para hindi natin isipin na laging pinansyal ang kailangan para makaabot. Minsan kailangan lang nandyan ka para sa kanila. At yun ay nagiging sapat para magbukas ng opportunity ang Diyos na mahatiran sila ng mabuting balita. Pastor, wala akong masyadong alam na verses. I-share mo yung buhay mo. I-share mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon. At kapag nagbukas ng opportunity, ma-invite sila, makapakinig din sila ng salita ng Diyos sa mga gawain. Amen po. So, yung tayo sa totoo lang, ganun lang naman po ang nangyari dito eh. No? Dito sa ating iglesia, no? Wala naman kaming ibang ginawa, kundi maging available at willing. At pag ang Diyos ang nagbukas ng opportunity, okay, susunod lang po kaming mga lingkod. Kaya po tayo nandito dahil ipinadama ng Diyos yung kanya pong malasakit at pag-ibig na binakapan, okay, ng salita ng Diyos pagka nagbukas na ang ating puso sa pagtanggap sa mabuting balita. So, paano tayo abot ng ating kapwa? Ganito po yung ating gawin. Huwag kagad tayong
maging aggressive sa walang lugar, nawala sa lugar. Baka mamaya tirada lang tayo ng tirada. Tapos ang dating pinipilit natin yung relihiyon natin sa kanila. May mga ganong tao So dapat maging maingat din tayo at pag-pray natin yung tamang pagkakataon. Okay? Para sumugod, para mag-share ng Word of God. Lucas chapter 10, verse 25 to 28, ang sabi dito, lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, Guro, ano pong dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So dito, yung instruction ng Lord to love Him. Mahalin siya with all our heart, mind, soul, and strength. And to love our neighbor. Mahalin daw natin ang ating kapwa. Paano natin mamamahal ang ating kapwa? May maraming ways. Pero yung ultimate na way is pahalaga ng kanyang kaluluwa. Parang walang kaibahan yan sa ating mahal sa buhay. Kung mahal mo na yung mga mahal mo sa buhay, talagang malapit sa puso mo, pahalagahan natin ang kanilang kaluluwa. Gawin natin yan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita at ibahagi natin ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Gawan natin sila ng mabuti at para ito'y maging daan para makapag-share tayo ng kabutihan ng Diyos. Bilang illustration, ito na rin po yung ating huling verse na babasahin. Sa Lucas chapter 10, 29 to 37. Lucas 10:29 to 37. Kung alam niyo po yung kwento ng Good Samaritan, no? Ayaw mapahiya ng tagapagturo kaya nagtanong siya ulit, sino naman po ang kapwa ko? Yun ang magandang tanong. Sino daw ang kapwa natin? Siyempre, hindi mo alam sino aabutin mo Minsan, iisipin mo, aabutin ko kung sino yung malapit lang, sino lang yung trip mo, sino lang yung kilala mo, okay? Sino ba yung kapwa natin? So, ito yung kwento. Ito yung pinagmulan ng kwento ng Good Samaritan. Okay? Sabi dito, bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus. May isang taong pumunta sa Jericho galing Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya. Binugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataong dumaan doon ang isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ang isang Levita at nakita niya ang tao, pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Ayan po yung keyword, no? Yung naawa siya. Okay? Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis, at saka binindahan. Pagkatapos isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan, at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung kulang pa yan, ay sa magagastos mo ay babayaran kita pagbalik ko. Nagtanong ngayon si Jesus sa tagapagturo ng kautusan, sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ang tunay na kapwa-tao ng biktima ng mga tulisan? Sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa
sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, lumakad ka at ganoon din ang gawin. Grabe, no? So makikita natin dito, sino ang ating mga dapat abutin? Sino ang kapwa natin na dapat nating mahalin? Lahat ng makikita nating nangangay langan. Lahat ng mga taong